Ayusin natin yung itlogan ng manok para hindi na matutulog doon yung ating mga alaga. Dito yung ano, Brad? May pako. Pako. Galing ako sa flower shop. Kami ni Mrs. nag-aayos ng mga display. Parami ang itlog ng ating alaga, mga kaparmers. Nakakatawa, nakakagana. Nagpakain na si Brad ng mga alaga. Ito, binuwal ko yung paitlogan ng ating mga manok, yung pugad. Dahil dyan palagi natutulog sa loob. Ang daming ipot. Nagkakaroon ng ipot yung mga itlog. Ba't nakalabas to, Brad? Oh, saan dumaan? Oh. Lagyan mo ng ano? Umaya o dito. Diyan sa may puwang. Sakto na, Brad? Hindi ko lang. Pag yung 50 na yun nabuhay, katulad na nito kalaki, siguro papunta dito, parang masikip. Sa mga nagko-comment, nagsasabi na palaging may tubig, maraming salamat sa mga nag-a-advise. Para sa mga expert dyan, kung meron kayong advice na pwedeng maibahagi para matutunan ko rin. Palitan mo, Brad, yung ano, ha? Tubig. Yan yung pinaka swimming pool ng ating alaga. Itong mga maliliit, pumapasok yan dyan sa tubig. Merong inuman. Para saan yan? Pato. Para sa Muscovy duck. Kasi may tali nga. Hindi yan makalapit doon sa kainan dahil napakatapang. Ayaw, palaging nag-aaway sa mga heritage chicken na lalaki. Tuloy ko muna yung aking ginagawa. Ito yung ating nagawa na paitlogan. Dali-dali ako nagpunta dito sa ating mini farm para magawa. Iniwan ko muna si Mrs. doon sa flower shop. Binalik ko yung una na nakahang. Kasi na nandito siya, palaging puno ng ipot. Gumagalaw siya ng konti. Ayos lang siguro ito. Nilagyan ko ng dugtungan. Ayan. Pinagdugtong ko. Ayan. Pinakuan ko mula dito sa kabila at dito sa kabila. Nilagyan ko ng kahoy para hindi masyadong gumagalaw. So yung tatlo na yan, magkakadugtong yan. Merong kahoy. Kunting alog lang naman pag mayroong dumapo na ating mga alaga. Sa mga kaparmers natin na nagtatanong ano yung ginawa natin na pugad, ito ho ay gulong. Ayan, ito nga mas malaki. Ayun, mas malaki din. Ito, ganitong size sa mga taxi, sa mga maliliit na sasakyan, mas maganda. Sakto lang yung size. Binutasan ko lang yung itaas ng kutsilyo, tapos yung kabila, wala na. Tinanggalan ko ng ganito, yung ito. Tinanggal ko yung kabila, tapos binaliktad ko. Mas maganda kasi pag baliktad. Tapos ito yung aking nilagay. Ayan. Naghiwa ko ng plywood. Tapos itatakip yan dyan. Tapos ganito. Ayan. Takip lang natin dyan. Tapos lalagyan ko yan ng rice hull or ito. Pinagtsinsuhan yung kahoy na pino.
Mahirap kasi pag rice hull pala. Hindi pala maganda pag rice hull. Alam nyo kung bakit. Kakabkabin nila yan. Naghahanap sila ng pagkain dyan. Kaya ang ating gagawin, para pag nangingitlog sila, matatanggal yung koto, iiwas yung koto, lalagyan ko muna ng rice hull. Tapos papatungan ko ng madre de cacao, dahon ng madre de cacao. Pag nakahanap ako ng tanglad, lalagyan ko sa pinakaibabaw. Para yung koto, umalis. Rice hull muna. Tapos ang kasunod nito is lalagyan natin ng kukon. Ihugis sa pugad natin para magandang tingnan. Maganda kasi yung presentable. Nakaka-relax tingnan, nakaka-relax mag-harvest. Sa mga nag-aalaga ng manok, yun talagang pinakahihintay, yung pag-harvest. Ayan. Hindi na masama mga ka-farmers. Hapon na kasi mga ka-farmers, kaya nagmamadali ako kasi babalikan ko pa si Mrs. Ako palagi yung nagsasarado ng shop. Mayroong maliliit na bato. Ngayon hindi na maingitlog yan. Bukas ng umaga yan maingitlog. Parang ang dami nito. Dagdag. Ano mga bato. Kasi doon sa gilid ng kalsada, doon ito nilagay. May maraming bato. Lagyan natin ng iwas habon. Ano ba yung habon sa inyo mga ka-farmers? Iba yung kuto ng manok mga ka-farmers. Yung kuto ng manok napakaliit. Itong habon naman na tinatawag ko, parang kuto siya ng manok, pero mas malaki. Marami yan sa gubat. Lumalapit yan sa rice hull, lalo na pag tag-ulan. Problemang malaki yan mga ka-farmers. Kaya nag-research ako, ito yung naging solusyon. Ngayon, tag-araw, wala naman. Pero mayroon ako nakikita pa isa-isa. Gumagapang sa aking kamay. Nahalo ng konti para hindi matuka ng ating mga alaga. Diba? Ganun lang kasimple. Kung magsisimula kayo sa farming, siguraduhin nyo, mamahalin nyo yung pagtatrabaho nyo. Mag-i-enjoy kayo. Hindi yung papasok kayo sa farming dahil nakita nyo lang ako, natuwa kayo, at kumikita tayo. Wala pa naman akong pinapakita na kumikita tayo. Ang pinaka-importante sa lahat, nag-i-enjoy tayo sa ating ginagawa. Hindi yung napipilitan lang tayo para kumita. Kailangan nare-relax tayo sa ating ginagawa. Para habang nagtatrabaho, habang mayroong munting negosyo, nare-relax ang ating isipan at masaya sa ating pinasok na for good business, di ba? Ayan, kukunan ko lang. Ito na yung ating material. Paano ba? Tanggalin natin isa-isa or ganito lang? Maganda pag ganito lang mga ka-farmers. Hindi basta-basta mahuhulog pag kinaskas ng ating mga alaga. Yun na nga, kinakaskas na yung kugon. Nung nag-grass cutter ako, mayroong mga kugon dito sa gilid ng ating dito sa gilid ng kulungan ng ating mga alaga. Yan yung ating ginamit. Para habang nangingitlog sila, maamoy ito ng kuto ng manok. Layas, di ba? Ang kuto ng manok nagpapahina din yan sa pag-itlog. Habang tumatagal, natututo ako mga ka-farmers.
Sa totoo lang, hindi naman talaga ako marunong nito sa mga farming. Yung ibig kong sabihin, yung sakto talaga na pag-aalaga. Kumbaga, nakikinig din ako sa inyong mga comment, sa inyong mga advice. Malalanta yan. Pag malanta, ayos na. Hoy! Mga kasama yung ating mga Helper's Chicken. Busog na nga sila. Tinutuka pa yung Madre de Cacao. Ayan. Ang ganda. Ay, hindi yan para sa inyo. Para dito yan. Nagdidilim na. Ang sabi ko kay Mrs., 2 oras lang ako, pero pag napupunta ako dito sa ating munting farm, dumadami yung aking trabaho. Nalilibang ako sa mga gawain dito. Ako kasi ang tagagawa sa mga flowers. Si Mrs. nagsisimula pa lang, tinuturuan ko para sa paano gumawa ng bulaklak, paano gumawa ng flower bouquet. Kailangan matuto din si Mrs. gumawa para pag wala ako sa shop, nandito ako sa farm, mag-focus ako dito, alam niya yun gagawin lahat. Tama na. Ito na. Discarding malupit ito mga farmers. Kailangan discarding tayo. Kapag walang discarding, pupulutin tayo sa tangkungan. Ngayon parang masagwa pa tingnan. Kasi hindi pa iniitlogan. Pag palaging nangingitlog yan, palaging uupo dito yung mga inahin ng ating mga Helper's Chicken, gaganda at gaganda yan. Diba? Mayuyupi yan. Alright. Pugad na pugad talaga. Oh. Naninibago yung ating mga alaga dahil yung kanilang tulugan na bago. Dito na sila matutulog. Yan. Diyan. Dito, tatakpan natin para walang matulog dyan at siguradong walang ipot bukas at malinis ang kanilang itlogan. Relax yung ating mga alaga dito, yung ating Peking duck. Tinakpan ko muna bago ako umalis. Sana dito na sila matutulog lahat. May vitamin pa, Brad? Ayan, bukas bili ako. Sige na, matulog na kayo. Bawal matulog sa may pugad. Uwi muna ako mga kaparangers. Iwan ko muna si Brad. Diyan matutulog yan sa triangle house. Kayang-kaya niya. Sabi niya meron naman siyang dalang pistolized canyon. 5 piraso yun. Joke lang. Tulog na kayo. Brad, uwi na ko ha. Uwi muna ako. Sabi ko kay Mrs., 2 oras lang ako pero tumagal. Tinapos ko muna yung aking trabaho. Gusto ko kasi habang nag-harvest ako, maganda yung aking nakikita, maliwalas. Pag-harvest ko every morning, may ipot, mayroong mga nakasagabal. Parang nakaka-stress pag nakakahawak ka ng ipot. Hindi maganda. Inaamoy pa, di ba? Alam ng ipot aamoyin pa. So paano mga ka-farmers? Ayan, yung ating update sa ating mini farmhouse. Mini farm pala.
sa ating mga alaga. Sa flower shop, kanina, wala naman akong masyadong ginawa, kaya hindi ko na ipinakita sa inyo. Linis ng bulaklak, putol ng bulaklak, palit ng tubig, at saka pagdi-display. Pinag-iisipan paano mapapa-improve yung ating service, paano natin mapapasaya yung ating mga customer. Kaya shout out sa ating mga kapwa, kababayan na gustong pumasok sa farming business, nagplanong mag-for good, mag-retire sa trabaho. Sabi ko nga sa inyo, kung kaya ko, kaya niya rin yan. Diba? Pareho lang tayo, dalawang kamay, dalawang mata, dalawang paa. So wala akong imposible. So shoutout sa inyong lahat, magandang araw, and God bless.